Kanyang sarili sa isang pastol, ako po ay palaging napapatanong. Bakit pastol? Bakit shepherd? Bakit hindi na lang karpentero? Bakit hindi na lang mangingisda? Bakit hindi magsasaka? Bakit pastol? Ako po, I believe that for most of us, we don't really have an encounter with a real shepherd. Ako personally, wala pa akong encounter sa isang tunay na pastol. Wala pa akong nakitang pastol ng tupa. Siguro may nakita na akong tupa sa San Vicente, pero hindi pa ako nakakita ng pastol ng tupa. Kaya when I was younger, napakahirap para sa akin na makarelate sa mga kwento tungkol sa pagpapastol. Napakahirap para sa akin na maunawaan si Jesus bilang mabuting pastor. Bakit po? Dahil wala pa akong na-encounter na tunay na pastor. That is why napapaisip ako na siguro po mas magiging madali para sa akin na maunawaan ang kwento kung sinabi na lang ni Jesus na I am the good carpenter. Kasi ako mismo carpenter. Si Jesus, carpenter siya. The son of a carpenter is also a carpenter. At sa Biblia, wala kang makikitang passage doon na magsasabing si Jesus ay nag-alaga ng tupa. Ako, grade 8 pa lang ako, nagbibigay po ako ng talk, ng seminar, ng catechesis. Wala akong nadaanan sa pagbabasa namin ng Biblia na si Jesus ay nag-alaga ng tupa. Pero alam ko, si Jesus, according to apologists, according to Bible experts, siya mismo 100% siya ay carpenter. Kaya siguro mas madali kapag sinabi niya, I am the good carpenter. Marami tayong kilang carpenter. Kundi kaya kapag sinabi niya, I am the good farmer. O mas maganda kung sinabi nila niya, I am the good fisherman. Ito kasi yung mga bagay na common sa ating lahat. Lagi natin nakikita, lagi natin nakakasalamuha, o baka tayo mismo mga karpentero, magsasaka, kundi kaya mga mangingisda. Pero hindi. No? Sa Ebanghelyo, ayon kay San Juan, sinabi ni Jesus, ako ang mabuting pastol, period. At bakit pastol? Well, una sa lahat, ang context po ng ating kwento ay Palestina. Alam natin lahat na ang pinaka-common na